Kailangan pa bang magpagawa ng bahay? Malalaki na ang mga anak mo? May kanya-kanyang asawa na? Ito ang masasabi ko tungkol sa bagay na yan. Hindi lingid sa karamihan ng mga nakakakilala sa akin ng personal na ako'y nag-iisa na sa buhay. Ibig sabihin, byuda na ako. Ang aking mga anak ay may kanya-kanyang asawa na. At hindi sila nakatira sa aking bahay. Siyempre, may sarili ng mga pamilya. Kailangan pa ba naman na pag may pamilya na ang mga anak mo, susuko pa rin sa magulang? Pabayaan natin ang ating mga anak na magbuo ng kanilang sariling sambahayan para makapag-desisyon sila ng kung ano ang mas nararapat sa kanilang buhay. Ngayon, kailangan ko ba ng mas malaking bahay? Kasi, andi dito na tong bahay na to, na obviously naman, pagdating ng tamang panahon, ay maisasalin din sa mga anak namin. Sa ngayon nga, andi dito na itong bahay, pero hindi pa ito tapos. Kasi, nung pinapagawa namin kasalukuyan ang bahay na ito, unfortunately, ang aking asawa ay nagkaroon ng isang mabigat na karamdaman, kaya nahinto ang pagpapagawa ng bahay. Kaya, understandable naman siguro, mas importante ang health, ang buhay natin, kesa ang mga material things. So, gagawin natin lahat para malunasan kung ano man karamdaman meron tayo. To make the story short, yung karamdaman ng aking asawa ay nagresulta sa kanyang pagpanaw. So, ang nangyari, sa laki ng nagastos habang siya ay may karamdaman, naging nabitin o nakatiwangwang ang aking bahay ng mga ilang panahon. Pero ako naman marunong tumanggap ng mga katotohanan dahil lagi I always submit to the will of the Lord. Kahit masakit na maiwan ka mag-isa ng iyong asawa, masakit na hindi mo kasama ang iyong mga anak, ganun talaga ang buhay. Kasi ako, nung nag-asawa din ako, iniwan ko din ang aking magulang, although gusto ko siyang kunin, mas preferred niya sa kapatid ko na walang asawa. Ganun talaga, cycle lang ang buhay. Tsaka ako, nung unang na-diagnose ang asawa ko na meron siyang mabigat na karamdaman, mula sa pagkatanggap ko ng resulta ng kanyang mga laboratory, naghanda na ako sa worst na pwedeng mangyari. Ganun kasi ang nature ko. Dahil bata pa ako, nakaranas na ako ng mga pinakamasakit na pwedeng mangyari sa buhay. Ito ay yung mawalan ka ng mahal mo sa buhay. Maaga akong naulila sa ama, kaya parang taga sa panahon ng aking pagkamatatag. Although, sabihin natin, mababaw ang luha ko. Siguro, gawa na rin ng mga naging karanasan ko sa buhay. Pero hindi nangangahulog ang weak ako. Doon ko na ilalabas ang strength ko. Pag nailalabas ko na ang aking luha, mas nagiging matibay ako sa pagharap sa anumang hamon ng buhay. So, balik tayo yung tungkol doon sa ating bahay.
kesa naman nakatiwangwang lang ang bahay na ito na hindi tapos, minabuti kong ipaayos. Noong pa gusto ko na part of my house mapaupahan ko. Pero ang problema, kailangan may separate na daanan ang mga mangungupahan. Sa mga kaiba't ibang kadahilanan, maaring financial, maaring security, hindi agad ako nagpagawa ng bahay. Hindi ko agad ipinaayos ang aking bahay para mapakinabangan ko at mapaupahan. So, naghintay-hintay ako ng tamang panahon na later on, ikukwento ko din sa inyo. Hindi lang kasi pwedeng ikwento na dire-diretso at mahaba. Gaya nga ng nasabi ko sa mga previous videos ko, ang paggawa ko ng vlog na ito ay this is a form of autobiography, and every video that I post comprised a part of my autobiography. Hindi nga lang inilalagay lagi sa title na autobiography, but this is actually my autobiography na ang ginagamit kong medium ay ang social media. In this case, eto YouTube. Yun iba, ang normal na autobiography ay nasa libro, sinusulat, mga ganon. Kaya, sinishare ko lang kung ano yun, mga kadahilanan kung bakit kailangan kong magpagawa ngayon ng bahay. Unti-unti, kung matyaga kayo, search for my different videos, makikita nyo ang story ng aking buhay. Although sa ngayon, parang jigsaw puzzle pa yan. Pero kung pagtyagaan nyo lang, tingnan nyo lang yung mga marami. Naka-upload na ako ng more than 50 videos. Kung interested kayong malaman ano ang mystery sa aking buhay, na lang, search nyo na lang, madali namang hanapin di ba? Sa ngayon, may magandang rason kung bakit kailangan kong ipagawa ang aking bahay. Uunti-unti natin ang pagkwento. Ang masasabi ko lang, nagpapasalamat ako sa inyo sa patuloy niyong pagtangkilik sa aking mga video. Sana tuloy-tuloy pa rin yan, subaybayan nyo. At pinapangako ko naman, hindi ko kayo bibiguin. Thank you for watching. Please like and share. Mag-comment din kayo para naman